Ang mensahe po ngayong umaga ay follow-up. Follow-up po siya nung mensahe noong pong Miyerkules ng gabi sa ating pong midweek service, na kung saan ang ginamit din pong verse ay Proverbs chapter 29 verse 18. And God's message this morning ay nilagyan ko po ng pamagat. Okay, the title is Our Vision 2012 and Beyond. A church passionately engaged in reaching out the lost. Okay, haba ng pamagat. A church passionately engaged in reaching out the lost. That is our vision 2012 and beyond. Nung pong 1 week after ng ating Thanksgiving, kinausap ko po si Sister Mimi. Sabi ko, pagpasok ng January 1, first Sunday ng buwan ng 2012, ng January 2012, kako, tanggalin na natin tong a decade of God's faithfulness. Okay? Ang sabi ko sa kanya, ang ilagay nating kapalit niyan, accepting the challenges of the new decade. Okay? Siguro, kaya hindi napalitan yan, may gustong ibang mailagay ang Panginoon. Last night, kaninang madaling araw, 2:30, God wake me up, okay, and gave me this theme. Our Vision 2012 and Beyond. Yung beyond, hindi ko alam kung ilan yon. Hindi lamang isang decade, kung kailangang 20 taon, kung kailangang 30 taon. Hanggat may Christ Bible Baptist Church, ito ang magiging bahagi ng vision and mission ng church. The church must be passionately engaged in reaching out the lost. Noong pong Miyerkules, napag-usapan namin, lahat po ng umattend, ang napag-aralan namin ay tungkol sa proper concept ng vision. Sinasabi po sa atin sa 29:18 ng Proverbs, where there is no vision, the people perish. Okay. The proper concept of vision. Dito po tayo magsisimula ngayong umaga. 4 bilang review o balik-aral, 4 na bagay ang ating pong naging pagdidiin. Una, nakita natin na ang vision, okay, hindi lamang siya destination, kundi ang vision, it is the whole journey. Vision is not just the destination, but it is the whole journey. Ang vision, hindi lamang yung gusto nating marating. Ang vision, ito ang kabuuan ng paglalakbay mula sa simula ng ating paglalakbay hanggang marating natin ang ating destination. Napag-usapan din natin that the vision is not just the product, but it is the whole process. Hindi lamang ito ang end result o product, kundi ito ang kabuuang proseso. Mula sa simula hanggang maabot kung ano ang gusto nating maabot. So, vision is not just the product, but it is the whole process. Third, napag-usapan din natin, vision is not just the finish line, but it is the whole race. Hindi lamang yung finish line. Huwag nating isipin kapag pinag-usapan natin vision, yung finish line lang. No. Vision is the whole race.
Ito ay binubuo ng kabuuang pagtakbo mula nang magsimula tayong tumakbo. Ito, ang kabuuang vision hanggang marating natin ang finish line. At yung pangapat, bilang summary nung tatlo, vision is the active process of following a dynamic God. Sapagkat ang ating Diyos ay isang aktibong Diyos, sapagkat ang Diyos ng Biblia ay isang Diyos na kumikilos, Diyos na merong ginagawa, He is a dynamic God. Vision is the active process wherein a church is following the command of an acting and dynamic God. Kapag alam natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos, patuloy siyang may ginagawa, sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia, vision means we follow and obey God in all these points.